Yan, tuturo ko sa inyo ngayon, about ano, forces in space, 'no? Pag sinabing forces in space, 3D lang naman, 'no? Ayan. So, sa pag-solve ba nito, guys, meron ba sa inyong gumagamit ng vectors, which is yung in-indicate ko na rin sa inyo kanina, 'no? May gumagamit ba ng vectors dito? Ano yung vectors dito sa Calculus Mode 8? Kita ba? Kita mo na yung share screen ko, baka hindi na naman naka-share screen, 'no? Yan. Kita ba? Kita. Kita naman lahat. Gumagana naman lahat. Pa-check nga, guys, bago tayo mag-start. Guys, nandiyan ba? Kita ba? Kita. Yan, kita ano. So, yan, tuturo ko forces in space. Yan, pag sinabi mong forces in space, yan, di ba sa 2D, pag ano, nung statics, usually si ano lang, no? Si X, force ng X, pati force ng Y, which is pag sinabi mong X, yun yata yung horizontal, no? Yun yung kadalasan na ginagamit, horizontal, pag si X. Vertical naman si Y. So, dito naman sa forces in space, naging 3D na siya, no? Ayan. So, kung maalala, pag kinukuha natin yung resultant sa 2D, kung kunwari ganito, meron kang ano nito, meron kang upward force, then meron kang, sabi natin, pa right na force. Pag kinuha mo yung resultant niyan, anong gagawin mo lang, guys? Pythagorean, no? Ayan, Pythagorean. Yan, ganun lang din naman sa ano, do. Ganun lang din sa 3D force. Dadagdagan mo lang siya ng Z. Yan, summation mo lang ulit yung tatlo, no? Si X, si Y, pati si Z. Dagdagan na ng Z, no? O, dito naman, direction of cosines. Yan, ito yung formula natin, no? So, hindi yan basta-basta na ano lang, no? Napalabas na ganyan. So, kung na-master nyo na yung statics, kung naalala nyo, paano ba natin kinukuha dito yung ano? Kaya dito yung angle, theta. Ito yung gusto natin kunin, itong side na to. Sabi natin kunwari ito si X. Kung gusto mo kunin yung side ni X, meron kang resultant. Sabi ko sa inyo lagi, ang resultant nyo lagi yung force na meron kayo. Which is kunwari ito yung meron kang force, no? Kung ito yung force mo, yan yung resultant mo, no? Then pag kinuha mo yung X nya, X na side, anong gagamitin mo dito? Cosine, no? Cosine theta. Yan, equals to ano, adjacent over hypotenuse. No, ganyan lang, no? Ganyan lang yung pagkuha. So, ganun lang din nangyari to. Itong direction of cosines. O, paano natin makikita siguro na-derive to? Siguro, ito yung drawing, di ba? Yan. So, feel ko, mas madali talaga yung itong, yung mode 5 to, no? Instead sa vector. Bakit? Una, mas ilang beses na natin na-encounter yung statics, di ba? Parang statics lang kasi itong mode 5 to, di ba? Yung to unknown equation. Compare mo dun sa vectors, hindi naman natin sobrang naaral yun. Siguro meron, pero hindi siya yung sobrang lagi, no? Sobrang lagi. Hindi naman siya lagi, no? So, kung maalala nyo sa college, ano ba lagi natin na ano, inaral nun? Vectors, kung maalala nyo sa ano lang yun, di ba? Una ng P6, pagkatapos ng vectors, P6. Tapos di nyo na-encounter yung vectors, kaya di nyo siya sobrang, ano no, sobrang matatandaan. Compare mo dito sa statics, kaya maganda tong ano, yung mode 5.2. Kasi para ka lang nag-statics dito eh. 'Di ba? Yun lang yung pinagkaiba nila, kaya masasabi talaga ng mga ano, mga iba na madali yung mode 5.2 compare mo sa vectors kasi nga minsan mo lang na encounter si vectors compare mo dito kay statics, no? O paano natin masasabi na ano, itong derive na to cosine alpha is equals to fx ano, over r. Para mas makita mo siya ng ganun, lagi mo rin siyang i-consider muna na 2D, 'di ba? So para makita mo yung ano na to, ma-derive mo to. Siguro tingin muna tayo kay Z. Kunyari dito ka nakatayo kay letter Z. Ano makita mo pag nakatayo ka diyan kay letter Z? Or along kay Z, no? Kunyari nakatayo kay Z. Kung nakatayo kay Z, tapos gusto mong tignan si X pati si Y, ito yung itsura nila, no? Ayan, no? Dito ka nakatayo kay Z, nakatingin ka dito kay X pati kay Y. Then ito yung ano, ito yung F. Then ito yung beta, di ba? Makita mo. Beta. Ito yung alpha. Di ba? O paano mo, di ba sabi ko sa inyo parang ano lang yan? Parang statics, no?
O, paano mo kunin yung kay x? O di ba ano lang, cosine alpha? Ano? X over, fx pala na lang to, no? Force kay x. Ito yung, then, over force ba? Ano ba nilagay ko dito? Over r na lang, o resultant. Gawin ko na lang tong r, kasi sila yung ano eh, total na itong tatlo, no? Tumingin ka lang kay ano, no? Gawin ko na lang r to, para hindi kayo malito. Ayan yung r na yan, no? Oh, di cosine theta, ay cosine alpha pala is equals to fx. Kasi pag transpose mo siya, ito yung fx, no? Fx to fy. O, di ba? Ganun lang ko. Kaya lumabas tong cosine, no? O, naintindihan naman to kaysa kaya ko rin sa inyo na ni-required na ano, panoorin yung statics pa rin. Kasi pag alam mo na yung statics, di ba? Yung kung paano pasikot-sikot ng mga ganito, cosine, sine, tangent, pwede mo nga ano kahit di nga cosine gamitin mo Kung naiintindihan mo talaga, actually, ito nga, di ba? Gusto mo kunin si fy, parang ganun pa rin, no? Gusto mong kunin si fy, pwede ka nga mag-sine dyan Sine alpha. Fy over R. O, di ba? Kung alam mo na yung pasipasikot, kahit tangent, pwede mong gamitin dyan. Hindi lang cosine, no? Pero siguro, para hindi na malito lahat, no? Mag-stick na lang tayo sa cosine. Pero ulitin ko, kung naiintindihan nyo naman talaga yung nangyayari sa isang problem, kahit dito, kahit di natin sundin to Kahit ikaw gusto mo maglagay ng sarili mo diyang angle kahit sine, tangent, walang problema yan as long na papalabas mo naman. Ayun. Ilan naman kailangan mo kapisaduhin dito? 'Di ba? Yun yung kagandahan doon kasi actually nung sabi ko rin nung college ko rin doon, isa akong biktima rin ako ng biktima rin ako ng vectors. For some reason, hindi ko alam, hindi ko to naaral nung college. Siguro pag nakikita ko to nung college, parang hindi ko alam kung paano sagutan talaga. Nung nag-review na, so din nakita ko tong yung mode 5 to. Itong nga, ganito na lang. Nadalian lang ako na ganoon lang pala. Sana baka nasagutan ko yung dating problem na hindi ko nasagutan. Yun lang naman, no? O sige, proceed tayo number 1, no? Sabihin nyo lang kung may hindi kayo na-gets. Pwede naman ulitin, no? Walang problema sa akin. O, number 1 tayo. Yan na. So, baguhin nyo na yung no, vectors, no? Kung yun yung nakasanayan nyo, feel ko talaga, lipat na muna kayo dito. Kung talaga, no choice na kayo, like, ilang na lang ba? Lalo na sa mga magsi-September, stick nyo na yan, no? Kung talagang yan yung nyo, nagamay nyo. Kung vectors na talaga. Pero sa mga iba naman, kung kaya naman i-adjust, feel ko talaga mas okay talaga tong mode 5 to. Hindi dahil hindi dahil ito yung ko, ito yung alam ko. Actually, natutunan ko rin to sa review center namin, yung vector. Tuwa nga ako dun nung yung na-aral ko yung vectors kasi parang hindi naman talaga siya sobrang complicated. Pero nung sa uli pa rin, syempre magde-decide ka kung sino ka tingin mo saan ka nadalian. Talaga mas nadalian talaga ako dito sa mode 5 to. Pero makikita nyo rin naman kung talagang mas madali ba. Lalo na sa nakakaalam sa vectors, no? And number 1, a vertical load of W is supported by the tripod shown. If the capacity of each leg is 15 kN, what is the safe value of W? Ayan. So, ito yung ito yung stand mo, no? Ayan, tripod, di ba? Kayo tripod, naka-encounter na kayong tripod. Ito yung stand. Then, ito yung resultant nila. Resultant netong AD, resultant netong AB, resultant netong AC. Di ba? Ang gagawin natin, i-split natin siya into component like this, no? FY, FZ, FX, no? Iwalay-walay natin. Ngayon, pag in-assume natin, pag kinat natin yan, para makita mo yung niya, no? Yung loob. Lagi nyo pa rin i-assume na pa tension, no? Sabi ko rin sa inyo nun, parang na-encounter nyo ba sa truss? Di ba sa truss, sabi ko sa inyo kung napanood nyo. I-assume nyo lang lagi na tension. Then, mag-autocorrect naman yan sa huli. If ever na mali yung assumption mo. So, walang problema yun, no? So, ganito natin siya i-split sa component.
Then kay AD, lahat gawin nating muna, tension no, para di kayo malito. Hindi, siguro sa dulo na lang. Dito na lang sa dulo. Hindi, yan, ganyan na lang. Ito kay AB, ito kay EC. Ayan na, sabihin nyo guys kung malilito kayo kasi ang mahirap din dito talaga sa sa 3D. Forces in space. Medyo dapat maano ka sa imagination. Palawak imagination mo dapat dito eh. O then ito yung no. Ito ngayon kay AD, sulat natin pa rin. AD, so AB, AC, no? Then gawin natin to, itong dito, itong na to, itong length na to, gawin nating along X yan, ha? Wala nakasulat eh. Along X to. Then itong kabila naman dito. Ito, gawin nating along Z, no? Yan, along Z. Then itong pataas naman, kasi nga 3D to, no? Gawin natin yang along Y, no? Y. Saan ko na lang sulat? Dito na lang. Ay, ibahin nga natin yung kulay. Siguro para gawin ko, ibahin natin yung kulay, no? So, siguro blue, red, green na lang. Yan. Gawin ko na lang si blue para blue si X. Green si C na lang. C. Yan. Then, ayan. Para iba-iba yung kulay nila, para mas madali nyo siyang may imagine. Okay? Then, na natin, no? Ready na agad natin si si mode 5.2. Kasi mag-mode 5.2 tayo dyan, no? Ano yung mode 5.2 dito, guys? Mode 5.2. Mode, yan, equation. Then, 5, yung 3 unknown equation, no? Hindi pala 2. 3 unknown. Kasi nga, tatlo silang unknown, no? Si AD, si AB, pati si AC, no? Ayan. 2. Ayan, yan yung mga nakasulat, no? Direkta na agad natin sa calculate. Ito na lang sa baba. Baka kasi mabitin eh. E, B, C, D. Wali-wali pa natin. Mabitin ulit eh. A, B, C, D, tapos D. Ba't dalag? Pati D. Ayan, no? So, ito lang naman yan. Sinulat ko lang naman yun. Gilid nga natin kasi may susulat pa pala tayo sa gilid niyan. Ayan. Then, lahat ng kay A, isusulat natin yung component ni AB. Take note nyo yan ha. Lahat ng kay B, isusulat natin yung component lahat ng kay AC. At lahat ng kay C, lahat ng component ni AD. Then, ito constant. Yan yung table, no? Itong 1, 2, 3 naman, palitan natin to ng ng summation force ni X, summation force ni Y, summation force ni Z. Yan, ganyan ko siya sinusulat sa papel nun pag sinusolve ko siya. Yan, yan lang naman importante dyan. Kasi makikita nyo mamaya kung bakit. Okay? Nagets pa naman, no? Sabihin nyo kung kayo, malilito kayo. Yan, dito. Yan, ito kasi constant to eh. Ilagay ko na lang to imaginary equals, no? Sabi ko sa inyo lagi may imaginary equals dyan. Hindi kasi pinakita. Yan, ganyan pa lang, no? Paano natin gagawin? Simulan natin kay AB, di ba? Kay AB, tingnan natin yung kay fx niya dyan. Kasi ang susulat natin dito actually, itong itong cosine, theta muna, fx over r, no? So instead na pwede mong either mamili ka na lang cosine theta or fx over r. Mamili ka na lang dito. Eh, wala naman tayong angle dyan, no? O, kung may angle ka, pwede mo isulat yung angle dyan. Pero, ang meron tayo dyan, syempre, yung resultant, pati yung fx. At the same time, dito rin, fy, ni ab, pati fj. Wala ka namang angle dyan, no? Kaya natin pinipili to. Ha? So, piliin natin tong fx, pati resultant. Okay? So, yung fx na muna, between a pati b, ano yung dyan? Anong distance niya? Between A to B. Ito no. Ito yung kay X. Then, ilagay natin pala dito. Pag papunta dito sa right, di ba maalala nyo? Pag dito, ito yung Cartesian plane mo. Pag papunta dito, positive no.
Papupunta dito sa kabila ng x, negative. Then dito naman sa y, pag pataas yan, positive. Pag pababa, negative. O, ganun lang din gagawin natin dito sa 3D. Paano naman gagawin natin dito? Pag papunta siya dito, positive, no? Then pag papunta siya sa kabila, dito, negative. Okay? Ganun din sa z, pag ganito na lang yung positive, no? Papunta dyan, positive. Positive. Then sa likod, papunta, negative. Take note nyo yan guys kasi ano yan. Importante yan, no? Eh, kung mas na magkamali ka ng dyan, o magkabaliktad lang, mahirap na, no? Ito naman kay y, syempre, pataas, positive, no? Dito na lang yung positive, pataas. Dito ka lang sulat, no? Then pag pababa, negative. Oh. Okay, wala pa naman nalilito, So, dito na tayo ulit kay AB. Kay AB, kung yung x component titignan natin, from dito kay A hanggang kay B, ito siya, Ito. Ilan yan? Ilan distance niyan? 1.8. Okay. 1.8. Sige, lahat na muna ng hindi. Kay AB na lang muna pala. Para hindi malito. Kay Y naman, anong kay Y? From A to B, ito, Ito, from A to B, yan. Nagets pa naman, Yung component lang, kinukuha ko, Therefore, ano lang yan? 2.4. Then, kay Z naman, from A to B, ito. Yung distance niya. Yan, from A to B. Therefore, ang Z niya is 0.9. Nakalimutan ko yung negative sa 2.4. Kasi pababa, Sabi ko sa inyo, arrow niyo pababa, Itong arrow niyo pababa. Therefore, pababa tong Y, negative, Ito naman kay X, papunta ka dito. Yung arrow mo, papunta naman dito, Na-imagine naman, guys, Papunta dito yung arrow mo. Kung sa X component ka titingin. Kaya positive, Then, dito naman kay Z, papunta rin naman dito, Kaya, positive din. O, meron na tayong component ni AB. Sunod naman natin kay may resultant pa yan sa ilalim, Mamaya maglalagay pa tayo dyan ng ilalim, Resultant nilang tatlo. Kasi nga, ang natin dito yung yung kanina, yung fx over resultant. Dito naman tayo kay AC. Anong kay AC? Ito naman, yung sa likod niya. Itong sa AC. O, kung mapapansin nyo, ang distance niya dito kay X, hindi siya umalis, Nandito pa rin siya. Di ba? Next star, ayos, Di ba? Kay AC, hindi siya umalis. Hindi siya nag-moves between sa X, Therefore, ang AC mo dito is 0. Di ba? Na-imagine naman. Sabihin nyo guys kung hindi nyo na-imagine, Try kong sa inyo. Then dito naman kay FY, since na-show natin na tension at pababa yung arrow mo, edi negative na naman, Negative from A to C, itong 2.4 pa rin, So, 2.4. Negative 2.4. Then lastly, itong Z, from dito, kay origin hanggang kay C, patras siya, Patras siya dito, papunta siya dito. Therefore, negative yung Z mo. Negative 1.8. O pag nalilito kayo guys, huwag kayo mag-alala. Ilan naman example natin dito Ilan ba? Isa, dalawa, o tatlo, apat. Ulit-ulitin lang natin to. Kaya feel ko naman sa una talaga, may iba dyan. Parang muna, mag-error muna. Tapos pag nakailang problem na tayo, ganyan din naman talaga, normal lang yan. Yan. So, okay na kay AC. Nagets naman kung paano ko nabuo to, Component niya lang kay X, component niya kay Y, component niya kay Z. Lastly naman, itong kay AD, kunin natin component nito. Kay X naman, from origin hanggang dito, ilan? 1.8, Pero, negative. Kasi nga, papunta na siya dito, kay D. Therefore, negative 1.8. Sunod naman kay Y, bababa rin naman yung arrow mo, pababa na naman yung Y mo, therefore, negative 2.4 ulit. 2.4. Then, kay Z naman, papunta siya dito, Yung Z. Papunta dito. From origin to dito, A to D, ilan yan? 0.9, Okay, 0.9. Sulat mo lang, 0.9. Hindi siya negative kasi papunta siya dito, Nakikita naman yung yung mouse ko, Papunta siya dito. Okay? Then, may mga resultant yan lahat, sa ilalim. Resultant. Sulat natin yung resultant nila. Paano natin kukunin yung resultant? Huwag niyo kukunin yung resultant nito, lahat nito. Baka ito yung kunin yung resultant, Hindi, Ang kunin niyo, syempre, yung resultant, resultant nito,
Kasi nga, x, y, z. Resultant neto, resultant neto. Okay? Paano natin kunin yung resultant, guys? Pythagorean lang, no? Kay AB, resultant ni AB na lang. Square root ng 1.8 squared plus 2.4 squared plus 0.9 squared. Ito lang yun na. AEB, no? So, kuha natin ang resultant na, huwag na muna tayo dyan, no? 1.8 squared plus 2.4. Kahit huwag mo na ilagay yung negative, no? Kasi pag nilagay mo rin naman yung negative, may squared ka dyan, ano, mag-positive lang din yan, no? Wait lang, wala yung plus ko. Pero so, pakita ko na lang sa inyo, no? Kasi magpa-positive din naman yan, no? Then, plus 0.9 squared. So, lalabas dito is 3.132. Solve mo na muna kay RAC. Kay RAC naman, square root ng, ano, 2.4. Ulitin ko, kahit ilagay nyo yung negative 2.4, walang problema yan. Eh, naka-squared naman. Magpa-positive pa rin naman yan, no? Kaya huwag nyo na isulat, no, if ever. 1.8 squared. So, kuha mo dito. Ano, sige, sulat natin dito. Negative, para ano. Mais pa din. 2.4, negative 2.4. Walang buray natin. Tama naman, no? Yan, 2.4, 1.83. Then, lastly, itong RAD. RAD is square root ng 1.8 squared plus 2.4 squared plus 0.9 squared. Ay, pares sila, ano? Pares lang naman. Okay, kung parehas, pares lang dito sa AB, no? Sulat na lang natin. Na 3.132 din, no? Pares lang, no? Nakasabay pa ba? Check mo nga, guys. Nakasabay pa ba kayo? Okay pa ba? Okay? Guys. O ano? Nalilito yung dito. Hindi naman? Check nga, guys. Nalilito ba kayo dito? Yung component nito? Ha? Kasi para ka lang dito yun, no? Kung gagawin natin 2D, kinuha ko lang, di ba ito yung X, pati Y. So, di ba ito yung ano mo, ito yung AD mo kunwari, no? O kung 2D lang, ano yung ano niya, kinuha ko lang naman yung X component, pati Y component. Ganon din dito. Pero nagdagdagan lang siya ng Z component, kaya medyo nakakalito, no? Pero parang ganyan mo rin siya iintindi, no? Nagigets pa ba, guys? Comment nga kayo, guys. Dali, mamaya. Tapos ko na, wala pa pala, no? Okay naman, okay? Parang distance lang kinuha, sir. Distance lang neto. Yung from, lagi ka lang mag-base dito, no? Ito yung origin nila. Dito yung origin. Kasi pag kinuha mo A to B, yung distance niya kay X, yung distance niya kay Z, yung distance niya kay Y. Ganun, no? From origin. Eh, since pababa to, negative, no? Then yung sign niya negative. Therefore, pag ganyan, then pag ganyan, no? Negets ba? Yun lang naman, kaya nakuha mo yung AB. Then, kinuha mo naman yung kay AC. Kunin natin kay AC. Paano yung kay AC? Yung distance niya neto kay Y, distance niya kay Z, then kay X wala, no? Kasi hindi naman siya umandar kay X, eh. Kukuha mo na yung kay Z, no? Ay, kay AC. Kay AD naman, yung distance niya kay Y, yung distance niya kay X, pati yung distance niya kay Z. Kaya mo nakuha yung kay Z. Ganun lang, no? Kinuha ko lang dito, yung Fx, Fy, Fz. Okay? Oo. Nagets pa ba? Nagets? Bago tayo mag-proceed, para ano. Pero huwag kayo magkalala, sabi ko, kaya ako sinadya talaga ang apat yan. Kasi normal lang yung ganyan sa una. Maano, no, medyo may hilo pa muna. Kasi lalo na to 3 dito, eh. But di dumaan yung X sa AC. Unless, itong AC mo, nandito, no. Mga nandito. Hindi siya umandar, no. Kung makikita nyo, yung X niya, nandito lang siya, oh. Kung ito from origin, yung X niya, hindi siya gumalaw, no. Di siya man lang pumunta dito or pumunta dito. Ano saan siya? Nasa origin pa rin niya. Katutok niya yung ano. Katutok niya yung origin sa X. Nagets ba? Unless yung AC mo pumunta dito, no. Nandito yung AC mo. Kung nandiyan yung AC mo, ayan, meron ka ng distance na X, no. Eh since di naman gumalaw yung X, yung ano mo diyan, yung AC mo diyan, wala kang distance, no. 1.8 sana yan kung nandito. Eh, hindi naman umandar, no. Like, di naman siya nag-move towards the X, no.
Nagets ba, Near? Yung sign po ba di pwedeng yung Z malapit sa AC? Gawing positive sa AC? Yung sa sign po, di po ba pwedeng na yung yung Z malapit sa AC? Gawing positive. Wait lang, hindi ko na-gets yung tanong. Paano ano ko? Sign po ba? Yung along Z po, negative po kasi yung AC. Negative yung AC kasi ito yung origin mo, no? Ito yung origin mo. Pag dito ka pumunta, positive. Pag dito ka pumunta, negative. Along kay Z yan, na. Since si AC mo ay papunta dito, sa kabila, ito yung origin mo. Itong O, negative yan, no? Basta nakacentralize siya sa direction ng Cartesian. Plane 2D na lang siya. Near. Parang, kung titignan natin yung ano na lang siguro. Tignan mo yung, ay hindi. Kahit, pag tumingin ka kay X, ay di kay Z, pag tumingin kay Z, parang hindi siya umurong. Kumbaga, ito yung ano mo. Kung dito tayo titingin kay Z, along kay Z tayo tumingin. Ang makikita mo si AC dyan, ay si ano dyan. Ito yung makikita mo si AC, nakaganyan lang siya. Naka-straight lang siyang ganyan. Hindi mo siya makikita na umandar, no? So, kunwari yung X mo. Ito yung positive, ito yung negative. Ito yung AC mo. Hindi mo lang siya nakita, ito yung origin mo, ito yung 0. Hindi mo lang siya nakita umurong, no? Pumunta siya dito or pumunta siya dito. Pero once na umurong yan dito, or dito sa kabila, may value na yung X, no? Pero since ano nga, hindi naman siya umurong. Yun, na-imagine ba? Na-imagine. Kailangan lang talaga guys, malawak imagination niyo dito. Pag na-imagine nyo naman, kaya na no. Hindi yung ano, hindi ko pa rin nag-gets yung along z-axis po. Negative. Nasagot ko ba yun sa tanong? Basta pag ano, pag dito, ito yung origin nyo lagi, no? Ito yung origin nyo. Since pababa siya, sa y, pababa yung y, alam natin na pag pababa, negative, no? Di ba? Hindi dahil lumagpas dito sa origin, na. Basta maiisip nyo lang yung direction nito. Kung gagawin natin component tong AC na to, ano yung ano niyan? Ano yung direction niyan? Kung gagawin natin kay Z component, pag ganito, no? Di ba? Kung itong gagawin natin itong ano, habaan natin para ano. Okay, kung gagawin natin Z component yan, si AC na yan, pag ganito yung arrow niya, no? Pag ganito. So, sabi ko nga, pag pupunta dito, negative. Negative yan, no? Pag pupunta naman dito, positive. Then, since papaganyan yung arrow mo, kung gusto mo naman siya tignan sa Y component, ganito, no? Diba? Nakikita nyo? Pababa siya eh. Diba? Ibig sabihin, pababa. Sabi ko ulit, pag pababa ka, negative. Pag pataas, yung arrow mo, positive. Pag pataas, no? Then kay X naman, wala siyang X, no? Kasi nga, nandito lang siya kay ano. Hindi naman siya umurong pa, either pa ganito, or pa ganito. Hindi naman siya umurong, no? Nandiyan lang siya, kaya 0 yung X niya. Kay easy. Nagets na ba, guys? Okay naman, okay? Sige guys, huwag kayong mahiya magtanong, no? Pipilitin kong ano sa inyo, ipaintindi. If ever. Ano pa bang hindi nyo na-gets? Tanong kayo guys, tanong-tanong lang. Bago tayo mag-proceed, no? Kasi sabi sa inyo, lahat naman ng problem naka-ano dito eh. Dito lang tayo ikot. Okay na ba? Okay? Gets na sir, salamat. Ayan. Yung kayo mag-alala, marami tayong example. No? If ever na hindi nyo mag-gets to, feel ko naman, ulitin lang din natin sa susunod. Ulitin na ulitin. Ayan, maiintindihan nyo naman na, no? About yung iba, okay naman? So, nakuha natin yung resultant nila, no? O, di ba yung resultant ni AB? Lahat na dito may distribute yung AB, ah. Siyempre, dito kay AB. Dito kay AC, dito kay AD. Diba? Okay, kung ganun, i-distribute natin to. 3.132, 3.132, then 3.132. Then kay AC, anong kay AC dito? Itong 3, no? So, lagyan mo lang dito. Kahit wala na to, no? Huwag na sulat yan. 3, 3. Then lastly, itong kay AD, 3.132 ulit. 3.132, then 3.132. Ayan. So, ito na yung isa pa, no? Ito pa isa nating intindihin dyan, yung W.
Kung mapapansin nyo yung W, along siya sa ano? Sa X ba siya o along Y o along Z? Tingin nyo guys. Hindi nga, kung medyo naiintindihan. Maganda rin pala tanong to. No? Yung assumption sign, always ganyan sir. Pwede mo siya baliktarin actually. Kasi, parang dito, actually, walang problema yan ha. Pero sa akin, ito na yung nakasanayan ko at the same time sa mga nagtuturo. Ganito rin naman yung nakasanayan nila. Pero sabi ko sa inyo, kahit dito, yung Cartesian nyo, nung 2D pa lang, pwede mong gawing positive to, pwede mong gawing negative. Walang problema pag baliktarin mo yan. Maging consistent ka lang no, hanggang sa uli. Kung lagi mo nang ginagawang positive to pag ganyan, lahat ng arrow mo na pa-left, gawin mong positive. Then lahat ng arrow mo pa-right, gawin mong negative. Walang problema yun no, kahit pagbaliktad yan. Kahit dito, gusto ko yung Z ko nandito, dito yung positive, nandito yung negative. Walang problema yun kasi sa huli naman, sabi ko sa inyo, sa huli din naman, mag-autocorrect pa rin naman yung ano, yung sagot nyo no. O basta pag kunyari ginawa mong positive to, then negative to, once na nag-negative pa rin yung sagot mo, ganun pa rin. Pag nag-negative yung sagot mo, ibig sabihin, mali yung assumption mo na dapat positive. Okay? Walang problema yun kahit baliktarin mo yan, no? Pero sabi ko nga, parang tayo lang, di ba? Ano ba na nakasanayan natin sa ano? Nandito yung positive sa X, nandito sa negative, nandito sa Y naman, dito yung positive. Yan yung nakasanayan natin. Walang problema, baliktarin mo dito. Pero dito naman, alam ko, ganito na yung nakasanayan, no? Nandito yung positive, nandito yung positive, nasa taas yung positive, sa kabila naman yung negative, negative, negative. No? Okay? Ano pa bang may tanong pa ba, guys? Okay, tanong nyo lang, no? Para ano, master nyo na to if ever. Kasi, pagkakatanda ko, hindi lumabas sa amin to. Hindi ko lang di sure kung lumabas na next batch sa April. So, kung ganun, malaking chances na lumabas to. Ang ganito. Mahilig din si Ma'am Praxi na ito eh. Ang ginawa niya nga lang, meron na minsan, medyo upgraded na, no? Ang nangyari na nung sa mga latest batch, meron ng, ano, no, slenderness ratio. Kung nakikita nyo na nag-CREP na kayo, yung ganito ni Ma'am sa CREP Volume 5, slenderness ratio. Pero kung talagang na-master mo na to, wala namang problema yun, maintindihan mo yun. Promise, maano mo na yun. Masasagutan mo na yun. O kung ganun, ano ba yung constant dito? Wala tayong constant to. Ang constant mo lang naman dito, dito ako mag-base, no? Yan ang constant mo ngayon dyan. Ngayon, makikita mo, along saan ba yung W na yan? Kung mapapansin mo, along Y siya, no? Along Y, kasi pababa, no? So, kung along Y siya at pababa, ano, negative, no? Pero sabi ko nga, di ba yung negative mo dyan, dapat yung, ano mo dyan, ililipat mo pa sa kabila. Di ba kung equate mo yan, magsa-summation force vertical ka pa, sa kabila yan, no? Tapos, mangyari yun, parang ganito, no? Alala nyo. Kung maalala nyo, ganito yung mangyari dyan. Pag nagsa-summation force vertical tayo, kunyari, ito, negative W, then negative AB, then negative AC, then negative AD. Diba ganyan tayo pag nagsa-summation force vertical, saka natin ililipat yung constant. Therefore, kung negative W siya, tapos nilipat mo siya sa kabila, ano mangyari? Magiging positive W siya, no? Okay? Then, ba't ko dito sa Y nilagay? Kasi nga, along Y siya, no? Along Y, along Y. Diba? Along Y siya. Pero pag nakaganto naman siya, ano? Pag nakaganyan naman siya, along X, no? So, kung along X siya, dito mo siya lalagay, sa W. Diyan sa along X. Meron din naman siya dyan, no? Ganun din, no, pag Z. Pag dito naman siya nakaturo, sa kabila, along Z, kay Z mo siya ilagay, So, since ang turo ng arrow mo is along kay Y, hindi dito mo siya ilagay. Therefore, ang ano mo dyan, ang value mo dito, ang ano mo dito, constant mo sa X, 0. Then, constant mo sa Z is 0. Then, actually, di mo ilalagay itong W na to, Huwag mo ilalagay W kasi wala ka naman lalagay dyan W eh. Anong lalagay mo talaga dyan, imagine mo na muna na 1, no? Unless, may binigay na value si si W. Kunyari, nagbigay siya dito 10. O, di ilagay mo dito 10. Okay? Nilagay mo naman nilagay mo naman ibang value, kaya 20. Ilagay mo 20, no? Since W lang, wala pa siyang binibigay na value sa'yo, i-assume mo lang na 1, no? Pero sa totoo lang, W yan, Kasi di ka naman pwede maglagay ng variables dyan, eh. Hindi magsasolve yan, no? O, nag-gets na ba? Nag-gets? Yun nyo guys kung nakakasabay, no? Then, sulat nyo lang to guys, to sa calcu. Then, syempre, kung anong, after nyo equals, kung anong unang lalabas dyan, yung na kay A, no? Since nakasulat kay A si AB, yan ang unang lalabas sa sagot, si AB. Susunod naman si AC, susunod naman si AD. O, yun, tatlo lang pala sila, no?
Then yung lalabas dyan, sabi ko nga sa inyo, may imaginary W pa yan, no? Ibig sabihin, meron pang W yan. W, W, W. Then tingnan na lang natin yung, ano, yung sagot na lalabas, no? Okay, mode 5-2. Maging maingat lang guys. Sasabayan nyo ako guys. Baka kasi may sumabli akong isang number eh. Mahirap pa naman yung ganun. At least pare-pares tayong mali, no? 1, 3, 2. Then 0. Eh, yung negative, huwag nyo kakalimutan guys ha. Kasi pag nakalimutan nyo lang yung negative dyan, iba na yung assumption ng ano mo, araw mo. Yan. Then 0. Then negative 2.4. Divide mo sa 3.132. Yan. Tingnan nyo guys kung nagkakamali ako ng pindot ha. Negative 2.4. Divide mo sa 3. Then negative 2.4. Ba't pares tong y na? Negative naman sila lahat. Divide mo sa 3.132. 132. Then 1. Lastly, itong 0.9. Divide mo sa 3.132. Then, baka mukha natatagalan kayo guys ha. Actually, hindi naman talaga ito matagal. Tinuturo ko lang sa inyo no? Kaya nagmumukha matagal. Pero kung kayo, at gamay-gamay nyo na yung parang pag-aalam ng distance nila. Saglit lang sa inyo to guys actually. Sa totoo lang ba? Yan, tama lang no. Wala pa naman sumasablay sa sulat ko no. 3.132. Yan, 0 lalabas dito negative ano? Tama ba? Tama. 0.435. Then ano yung sumunod? Negative 0.417. Tama ba? Tama. Guys, check nyo nga. Same. Ayan. Then lastly, negative 0.435. Anong una nyo mapapansin guys? Unang nyo mapapansin, nag-negative lahat ng sagot nyo. Ibig sabihin, sabi ko nga sa inyo, kung nag-negative sagot nyo, mali lang assumption natin dito, no? Na dapat pala, hindi siya pababa, no? Lahat sila pataas, no? Sabihin, instead na tension, ang assumption natin, pa-compression pala dapat siya sa member, no? Ng A. Compression lahat sila. Ibig sabihin, gawin natin, no? Isin lang natin. Sabihin pala, ang arrow mo is papunta dito, no? Papunta dito, at papunta dito. Papunta lang sila pataas lahat. Obviously naman, no? Obvious naman na papunta lahat sila pataas. Bakit? Itong W mo papunta pababa, no? Dapat silang tatlo magre-resist dyan sa W na yan, di ba? Nagets naman? Kaya, tama lang na pataas silang tatlo, no? Kasi nga, i-resist nila to eh. Parang ano lang, parang sa beam, no? Sa beam, ito yung uniform load mo. Then yung sa, sa reaction mo, pataas sila, no? Kasi, i-resist nilang tong uniform load na yan, no? O parang ganun lang yung ano dyan, ha? Analogy. Okay? O, meron ka na ditong A, B, A, D, A, D. Then, anong inahanap dito? Yung safe value. So, ano daw yung safe value ni W para safe si W. Ang safe yung ano mo, no? Ito, no? Ibig sabihin, lahat to, papalitan lang pala natin ng 15. So, si AB, AC, AD, papalitan natin ng 15. Ano yung makuha natin na W? So, makuha natin W sa mga yan. W neto, W neto, W neto. Alisin mo na yung negative, no? Alisin ko na yung negative, guys, ha? Kasi ang ginawa ko na dito, pinalitan ko na, ano? Sabi ko sa inyo, ganun kasi ginagawa ko, eh. After ko makita ng negative yung sagot ko, pinapalitan ko na agad yung diagram ko, no? Ginagawa ko na siya, no? Ganun yung nakasanayan ko during review. Pero, sa inyo, kung nakasanayan nyo is di nyo na pinapalitan tong negative, walang problema yun, no? Huwag nyo lang din papalitan tong sign neto, no? Kung pababa to, kanina, pababa yan, na. Saka ko lang naman pinalitan dahil ginawa ko ng pataas sila, no? Okay, I hope na gets yun, na. Yan. Then, ito naman, lahat tong W, tingnan na natin, no? Sana tama yung mga in-input natin kasi hindi natin alam kung saan tayo nagkamali. Pero, yan, divide natin, no? 0.435. Ganito. 34.48. 34.48. Then, ano itong sumunod? 0.117. Dito naman, 35.97. Then, lastly, pares lang, no?
34.48. So, meron ka ditong choices. Actually, dalawa lang choices mo dito eh. Anong pipiliin mo guys? 35.97 or 34.48? Kaso nandito na yung tanong. Nandito na ano sa answer. Ang pipiliin mo dito yung mas maliit. Bakit yung mas maliit? Kasi sinasabi niya nga dito eh. Safe value. From the word itself, safe value. Ayun, malinir, no? Safe value dapat. So, kung safe value, ang pipiliin mo, yung mas maliit lang. Bakit? Kasi, pag pinili mo si 35.97, ano ba sinabi dito? Ang kaya lang i-carry ng ano, ng AD mo na weight is 34.48. Ibig sabihin, 34.48. 34.48 lang kaya kong i-carry. Diba? Parang yun yung sinasabi niya eh. Ano mangyari pag kineri ko dito is 35.97? Ibig sabihin lang naman, kung 35.97 ang i-carry mo dyan, hindi kayang i-carry ni AD, pati ni AB, yung 35.97 kasi sabi nga dito, yung sinolve natin yung W, ang kaya lang nilang i-carry is 34.48, si AB pati si AD. Kaya, dapat ang pipiliin mo, yung safe. From the word itself, safe. Ikaw ba, parang sinabi nun, pag bubuhatin kayong tatlo ng tropa mo, ng dumbbell, ikaw ang kaya mo lang 10, yung kasama mo rin 10. Yung si tropa mo, ang kasama mo si John Cena, kayang buhatin 20. Siyempre, ano bang gusto nyo? Yung mas mabigat? Siyempre, mas bagaan, no? Ang kaya lang namin yung 10, bubuhatin mo 20. Ayos ka pala, no? Kaya, ang pipiliin mo lang yung mas maliit, no? Kasi nga, dapat pare-pares kayong safe, no? Kasi pag 20 ang binuhat mo, ang safe lang doon si John Cena, kayong dalawa hindi. Baka mabagsakan kayo ng 20 na dumbbell, no? Nagets ba? Nagets? Nagets ba yung dito? Yung point? And nagets ba yung computation? Nagets ba lahat? Kaya ano natin dito, piliin ito, no? Kaya si 34.48 ang sagot, no? Nagets ba? Nagets? Ayos ah. Walang sablay dito. Napalabas natin ah. Kasi actually, nung nagre-review ako, for some reason, lagi akong may ano dito. Lagi ako ditong may sinasablay na number. Pag nagsisolve na ako, pag in-equals ko, itong tatlong laging lumalabas, laging ang lalaki, ang liliit, ganyan. Hindi siya sumasakto lagi sa gusto kong sagot. Ngayon naman, okay naman ah. Hindi naman siguro dahil nga tinuturo ko. Pero kasi ako, nung nagsasolve ako, parang paspasan lagi ako eh. Gusto ko lagi mabilis eh. Time management ko rin eh. Kaya, pag nagsasolve ako, laging pag equals ko, iba yung sagot. Hindi lumalabas yung sagot na choices. Kaya mag-ingat lang din kayo, no? Kasi syempre, yun din, nakakaduling din talaga eh, no? Siguro ngayon, kasi mabagal ko lang siyang binabanggit. Eh ako nun, pag ako lang mag-isa, talagang paspasan ko siyang pinipindot-pindot eh. Sa huli, kala ko, mapapalo siya, nakangiti ka na eh. Pala, wala. Hindi lalabas yung sagot mo. Ngayon, mag-check ka ngayon, isa-isahin mo, saan ba ako sumablay dito? Doon ka pa lalong tumagal. Kaya mag-ingat kayo guys ha. Okay lang na magmabilis no. Basta dapat ano rin yung accuracy lang ba no? Maging ano. Okay, gets naman, na gets. Kung ganoon, proceed tayo number 2 no. So, walang problema kung medyo naiilo pa ngayong number 1. Yan, number 1 nga, isa lang hinahanap yun no. Dito naman sa number 2, number 3, number 4. Yan, tatlo na hinahanap, no? So, kung ganoon, number 2, nagets ba guys muna? Wala namang nag-gets sa inyo. Ano masabi niyo sa inyo nag-gets ah? Nagets ba? Eto, dalawa no. How about yung iba? Nagets ba? Dalawa lang ba nakagets? yung iba. Sige nga. Nagets. Ayan. Yun no. Sige. Dito naman, sunod tayo. The tripod shown in the figure supports the W. Ito yun no, W. Then, ganun ulit. Tripod ulit yan no. Kaya ano makikita natin dito sa mga choices? Choices sa mga tanong. Determine the nearest value. Nagets naman konti sir. Ayun. Ano problema yan? Tingnan mo, pagkatapos nitong 4, gets mo na talaga yan. Determine the nearest value to the maximum load, W, if the allowable load in each of the leg of the tripod is 10 kN. Ang tanong dito, ang given mo dito sa number 1, yung
kayang i-carry ng leg. Sa number 2 naman, if W is equals to 50 kN, what is the force in leg BD in kN? So, ang given naman dito sa pangalawa, yung W. So, anong sinabi ko sa inyo guys, pag paikot-ikot ay iba-iba yung given, ang gawin natin, para hindi kayo mag-ulit, i-assume na lang muna natin tong W na 1 ulit, no? Kahit sa mga ibang problem, di ba sinabi ko sa inyo, pag ang unang given is sa ganito, then lumipat siya sa kabila, o para hindi na kayo uulit mag-solve, i-assume muna natin silang 1 or yung kung ano muna yung variables na wag mo munang papalitan ng value. Wag mo munang papalitan ng 50, ganyan. Pwede mo actually, kung wala tong tanong na to, wala yung tanong na yan, palitan mo na agad ng 50, walang problema eh. Yan, gawin mo na tong 50. Kasi, wala naman ang ibang hinahanap eh. Yung kay AD lang, pati kay BD. Para kumbaga ito lang hinahanap po. Yung sagot na to, pati yung sagot na to. Kung sakali. Kaya nangyari kasi sa number 1, iba naman yung given. Ang given naman, yung sagot. Ang given mo naman, yung legs naman, no? Dito naman kasi ang hinahanap, yung bigat ng legs. Dito naman sa number 1, ang meron ka dito, yung bigat ng legs mo, di ba? Kaya pag ganito na paikot-ikot kayo, na lumilipat ka lang sa ibang problem, like dito sa legs, dito naman W, i-assume mo na lang na 1 muna yan, no? Para hindi ka na uulit mag-solve, no? Tapos, salpak mo na lang. Parang ganito, ganyan, no? Parang dito, kagandahan dito, ginawa natin sa number 1, ginawa nating 1 muna yung W, no? So, parang nangyari, pwede mong isalpak na lang si W dito, or pag ginarap naman si AB, pag ginarap naman si W, pwede mong isalpak si AB. Diba? Yan yung kagandahan pag di mo muna pinapalitan ng value yung yung meron dito, no? Yung W nga. Ayan, so ulitin natin. So wala na naman siyang no. Ako na maglalagay, no. Gawin natin tong X. Gawin natin Z. Gawin natin tong Y, no. Yung kay tong pataas, no. Gawin ko na lang tong Y. Okay? Kung ganun, parang laki, hindi. Sakto lang ba? Hindi, laki pala. Ilitan ko lang guys, Yung laki. Sulat ko na lang ulit tong mga letter na to. Sige nga guys, bigyan nyo ako ng component ng kay AB, kay AC, pati kay AD. Hindi, kay D pala. Kay DA, DB, DC. Sige nga kung naiintindihan nyo guys, bigyan nga natin. Kung medyo nagagamay na. Simulan natin kay kay DA. Sulat ko lang ulit yung yung A, B, C, D. Sulat nyo guys yung component Include nyo yung negative, no? Dali, sulat nyo dyan para Sabi ko sa inyo, pag nagpa-practice, parang yan, no? Hindi lang basta-basta nanonood. Talagang dapat, nagbe-brainstorming na rin kayo dyan, no? Yeah, kasi kahit panoorin mo si Stephen Curry ng magdamag dyan, hindi ka magiging Stephen Curry unless sumot ka ng 3 points sa court, no? Yan lang din dito, no? Lagi kong pinapayo yun kasi talagang napaka-effective nun if ever. So, lahat ng kay A, siguro lahat ng kay DA, no? Kay DA, kay B, lahat ng kay DB. Kay C, lahat ng kay DC. Okay, ito constant. Ulit, no? Okay, DA, dito muna tayo DA. O, ilan tong niya, X, Y, and Z. Yung nga, guys. Ano yung X, Y, and Z na ito? X 0.9, 2.4. Wait lang, no? Para baka kasi I assume nyo lahat, sabi ko sa inyo, na pa-tension muna lahat, no? Pag ganito. Ito, then ito. Yan, tension na muna lahat. Pero kaya obvious naman ulit, no? Obvious naman na pababa to. Magte-tension, magko-compression yan. Pero sabi ko sa inyo, para hindi kayo mahirapan, no? Hayaan nyo si calculator mag-correct sa inyo. So, negative 9, negative 2.4 at 1.8. Ayan. So, negative 9, 0.9, negative 2.4, and 1.8. Ayan, tama naman yun si engineer, no? Itong negative 9, kasi from A to Z, ay A to D, ito yung origin mo ulit, origin to, no? Pag ginawa mo yung niya, X component niya, ito. Tama. So, kaya naging negative 0.9. Kasi lahat dito pa-negative to, no? Pa-negative, ito positive.
Negative, positive. Then dito naman, positive, negative. Then sa pagpataas naman, si y is, positive naman siya dito sa pataas, negative sa pababa. Okay, kaya lumabas negative 9, negative 2.4 at 1.8. Kaya lumabas yun na to, negative 0.9. Then pagpababa naman, yung arrow mo, negative 2.4, then 1.8. Then 1.8. Ito no, crazy. Ayun no, ito yung kay DA O, sulat natin. Negative 0.9, 2.4, 2.4, then 1.8. Okay, sunod naman tayo dito kay DB. Kay DB naman, 1.8, negative 2.4, pati 0. Ayun, nakasabay na 1.8, tama naman kay X component. Then, pababa, 2.4. Then, 0 kasi hindi naman siya nag-move dito either way. Kung nag-move siya dito, meron kang value ni Z. Pero since hindi naman siya umusog, 0 siya Ayan, nakasabay naman na Sabihin nyo guys, pag may pa rin may nahihilo pa din Walang problema yan. May dalawa pa naman tayong backup. 1.8, 1.8, negative 2.4, then 0. Then lastly, itong DC. DC naman, negative 0.9. So, negative 0.9, tama. Then, negative 2.4 pababa, tama. Then, negative 1.8, tama. Okay, tama naman lahat. So, sulat natin ulit. Negative 0.9, negative 2.4, then negative 1.8. Okay. Then, sabi ko sa inyo ulit, may imaginary equals dyan Kung ganon, ano yung imaginary equals natin? Saan siya? Sa x, y, sa z. Sa ano siya, Sa y, Okay, lagay natin dito. Positive W na yan, Kasi nga, sabi ko sa inyo, kung inequate mo yan sa summation force, summation force vertical, ililipat mo pa yan sa kabila, Ita-transpose mo pa kaya naging positive. Pero dapat negative yan, Pero nilipat mo pa siya sa equals, Parang ililipat mo pa sa kabila, kaya magiging positive na, Then sabi ko pala sa inyo, pinakita ko lang na W Pero gawin na lang natin yung 1, 1. Pero W yan, if ever na ibabalik natin sa equation. 0, 0. Okay. Then, kunin na naman natin yung resultant nila. Para natin kunin yung resultant, ganun lang, Parang ko lang sa statics. Summation ni X, summation ni Y, summation ni Z. Huwag yun na isulat yung negative, Kasi, naka-squared naman yan, magpa-positive pa rin naman yan, O sige, dali, nyo na, sabayan nyo na. BA. Unahan nyo. Yun talaga, literal na Meron ka na agad 3. DB. Ulat ko lang guys, para sa solution nyo. 1.8. 1.8 squared plus 2.4 squared. Then, tignan nyo guys, abot yung iba. Pares naman. RDC naman. 0.9 squared plus 2.4 squared. Pat na sulat. Ngayon pa napangitan 2.4 squared plus 1.8 squared. Okay. Yan. Ilan to guys? Sa A mo, 3.132. Then 3. Then 3.132. Abot yung iba. Labang aangal. Labang aangal dyan guys. Kung ganun, sabihin nyo guys kung nalilito kayo, nalilito pa rin kayo. Para ulitin natin, walang problema yan. 3.132
3.132. 3.132. Sabi ko sa inyo, pwede mong gamitin dyan yung angle. Walang problema yan kung meron ka. Kaso nga, wala naman tayong angle eh, no? Yan, 3.132. Okay, then next naman. Itong 2.8, meron kang 3. Meron kang 3. Ito lang yun, sinusuot ko na yung resultant nila. Ito naman, 3.132. 3.132. 3.132. Yan. Then, makukuha mo na dito si yung syempre yung naka-A, yung DA mo nang unang lalabas diyan. Sunod naman si DB, sunod naman si DC. So, ilan yung mga values nito, guys? Sabi ko sa inyo, since 1 pa lang in-assume natin diyan, meron ka pang W diyan, no? Baga transfer muna siya into 1 para di mapakialaman, no? Then, yung lalabas diyan, yan na yung ano mo ulit na multiplier mo. Ayan. So, sulat nyo guys to. Sige, sulat natin para ano. Pero kung may nauna naman, walang problema, no? Ito mo na susulat yan, no? 0.9 divide mo sa 3.132 1.8. Baka may nauna na guys para hindi ko naisulat to. Ayan, x negative 0.435. Abot yung iba. Sige, wait pa tayo ng isa, no? Para ano? Tingnan natin ko parehas. Abot yung iba. Sabihin nyo lang kung same, no? Baka mali yung na-input nyo, no? Ayun, same. Same naman, no? Same. Okay. So, sulat natin. Gamitin natin yan. Negative 0.435. Negative 0.417. Then, negative 0.435. Okay. So, ito na yung equation na gagamitin natin talaga, no? Para dito sa mga tanong. Okay, number 1, determine the nearest value to the maximum W if the allowable load in each of the legs of the tripod is 10 kN. So, yung legs mo daw, ang kaya daw i-carry na itong tatlo is 10 kN. So, hanapin mo ulit yung safest. Sinabi ba dito? O maximum load, no? Allowable. From the word itself, allowable. Ganun din lang din naman, no? From the word itself, pag sinabi mong allowable, yung allow lang, no? Na kaya nilang i-carrying tatlo. Yun lang naman yun, no? O, yung W na ito, ano yung W na itong tig tatlo na to? So, 10. O, itong ano, negative, tanggalin mo na ulit yan. Gawin natin. Mali pala tayo ng assumption. Kunwari na lang, hindi natin alam, no? Tanggalin mo na yan. Then, ito, ang ano pala na itong arrow ng mga to is, ano guys? Pataas pala sila, ano? Pala yung ano niya dapat, no? Arrow nito, arrow. Ganun lang. 22.99, 22 point, sulat natin. 22.99, 23.98, 22.99. Oh, allowable load. Tingin nyo guys, anong pipiliin nyo dito? Yung malaki o maliit? Isipin nyo, kayong tatlo to. Ikaw si DA, yung tropa mo si DB, yung si best friend mo si DC. Tingin mo ba ang gusto nyo buhatin yung 23.98? Napaka-selfish mo naman yan, no? Kasi, ikaw lang yung nakabuhat ng 23.98. Silang dalawa, 22.99. Para ano kayo? Pare-pares kayo. Nakapagbuhat. E di itong maliit lang piliin nyo, no? Para pare-pares kayong nakikinabang, no? Okay, ganun lang yun guys ha. Ganun lang analogy yun ha. Siyempre, kaya maliit lang no kasi if from the word itself, safe kayong tatlo dapat. Safe or allow kayong magbuhat na tatlo, no? O dito naman sunod, if W is 50, what is the force? What is the force in BD? Oh. Sabi ko sa inyo kung di naman to kung di naman to tinatanong tong number 1, pwede mo na to palitan ng 50, no? Actually, pwede mo tong palitan ng 50. Pero dito naman, nakuha naman natin sa equation, palitan mo lang yung ano dito. Papalitan mo lang tong W ng 50, no? Instead, and then to KBD. BD pala hindi DB. Wala po, binaliktad ko lang, walang problema yan. Baka may nalito pa sa inyo no dahil diyan. DB, ginawa natin tong 50 times 0.417. Ilan to guys? Yung isa naman, AD. DA ko na lang, no? DA 50 times 0.435.
Ang lumabas dito sa isa is 20.85 at yung ano naman at yung kay isa, ano isa? Ito ADA naman. 50 21.75. So yung nangyari diyan, parang sinabi dito, yung 50 na yung binubuhat nitong W, ang kini-carry niya nitong DB is 20.85 at nung kay DA naman is 21.75. Diba? Kung baga pinagati-hatian nila itong tatlo no? At pagkati-hatian natin itong 50. Ako na to, 20.85 ka i-carry ko. Yung CDA naman, 21.75. Pero not necessarily na equal sa, unless, walang angle to, no? Nagkataon kasi patagilid siya, no? Kaya makikita nyo yung nila, yung binubuhat nila. Tama na lang natin si DC. Si DC naman is, ano kay DC? Pares niya lang si DA. Therefore, 21.75. O baka isipin nyo, bakit hindi naman to equal sa 50 ah? Diba 50 yung W mo? Pero yung binubuhat nila parang hindi equal sa 50 no? Pero parang pinagatian lang nila. Kaya naman ganyan kalaki yung binubuhat nila kasi nga may slope pa no? Baga nakatagilid pa. Ikaw nga buhatin mo yung yung rep nakapaslant ka pa. 'Di ba ang hirap buhatin 'yon? Unless kung naka-stand kayo ng straight tatlo, wala kayong angle, nakatayo tong tatlo. Itong 50, literally hati-hatiin nila no ng 50 sakto. Baka siguro ito 15, 15, 10 parang ganun. Hindi, ilan ba 'yun? 15, 15, 20 no. Ayun, 50 talaga. Kasi walang angle or nakatayo lang sila ng straight, no? Pero since nakatagilid pa 'yan, 'di ba? Nakatagilid pa 'yan. Kahit ikaw na nakatagilid, hawakan yung tatlo yung 50 kilo na bigas, tas naka-slant pa kayo, 'di ba? Ang hirap. Kaya ganyan yung bigat nila, ano? I hope na-gets naman 'to, no? Yeah. Then, ako natin sagot, no? Nagets ba? Nagets? Nagets na ba? Na-absorb na ba talaga? About yung iba? Sabihin nyo guys kung hindi na ako sabay, no? Ayan. Meron pa tayong last isa pa. Parang ito yung last chance nyo, no? Last chance. Ito yung last chance. Pag hindi na talaga, ay alay nyo na, ano? De, joke lang. Practice lang talaga, no? Pagkatapos nyo naman tong video na to, tong recorded na to, panoorin nyo lang ulit, no? Sure yan, maintindihan nyo yan, if ever. Ayan, no? So, last. Itong isa pang poll. Ito namang poll. Ito na yung sinasabi ko sa inyo, no? Ano nangyari dito? De, wait lang. Ilagay ko muna sa Word, no? Wait lang, guys. So, yung mas malayong distance pala, bumubuhat always na malaki. Malayong distance saan dito? Dito? 21? Hindi. Ang binubuhat niya dito, 28 lang. Dito. Di siya, parang hindi, dito, ito yung mas magandang intindi natin nila. Kung if ever na yung about sa, actually yung mas malayo, yung distance, mas maliit yung kinikerry nila, ano? Kasi itong beyond tong 50 na to, kunyari naging 50 nga to, wag mo muna pansinin itong unang question. Mas magandang intindi natin dito sa pangalawang question eh. Ang pinabuhat sa kanila sa pangalawang question, 50. Paghati-hatiin yung tatlo. Pero makikita mo si DB, mas malayo siya compared kay DA, pati kay DC. Pero makikita mo yung sagot, mas maliit yung kinikerry niya, no? Which is obviously naman, na yun naman talaga dapat. Paano yung maganda example dyan? 'Di ba? Kung ito yung ito yung loads mo, ay ito yung beam mo. Then, ito yung beam mo. Then, ito yung point load mo. Sabihin natin, dito na muna. Siyempre, ang in-expect natin magbubuhat dyan na mas mabigat, ito no. Yan. Then, sabi ko sa inyo guys, pag medyo nalilito pa kayo, i-exaggerate nyo lang ang bagay. Paano nyo exaggerate yung bagay na yan? Instead na dyan, ilagay mo dito sa pinakatuktok na ito. Pinaka talagang ulo na ito. At pag nilagay mo dito, alam mo na agad no. Ikaw ba nandito ka? Tapos nandito yung isa pang ikaw to, tapos ito yung si tropa mo. Nandito yung pinakamabigat. Tingin mo guys, mabigat din binubuhat nito. Hindi no, ikaw nakakaramdam ng tunay na bigat. Kasi nga nasa ulo mo na eh. Kumbaga, ang magandang explanation dito, sako 'yan, sako ng bigas. Ikaw yung tropa mo, hawak-hawak niya yung sako. Ikaw mismo nasa ulo mo yung sako. Sino mas mabigat?
Siyempre, ikaw, no? Nasa ulo mo na mismo yung sako, eh. Diba? Ganun lang yung analogy dyan, guys, no? O kahit ano naman, kung ikaw nasa yung pinakamalapit yung ano, binubuhat, edi ano, dito naman, nagkataon na mukhang mas malaki. Pero kasi ang inintindi natin dito naman, ito yung kaya nilang i-carry, itong tatlo, itong pare-pare silang 10. So, bago naman na maging 10 to, 23.98 dapat, no? Ito pa lang yung kinikerry nila, no? Bago maging 10 to, ito pa lang yung feel nilang nabubuhat nila. Mas mahirap tong intindihin, no? Pero kung gusto mo talaga intindihin yung about sa nagbubuhat, ito, no? Yung pangalawang, ano, ito medyo, ano to eh, tricky to eh. Kasi nga, ang binigay naman dito, ito yung kaya mong buhatin, ito yung, ano, parang, basta, ito mas mahirap tong intindihin talaga eh. Ayan, ito na lang intindihin mo if ever na talagang, ano, mas mahirap talaga, mas magaan magbuhat yung mas malayo. Okay, so dito naman, last, ano to, last chance. Last chance to, guys. Hindi, kung sabi ko nga sa inyo, kung hindi nyo pa rin na-gets after na itong tatlo na to. And, ano nyo lang, review lang, no? Wala namang, ano eh. Kahit sino naman, na-encounter yung ganyan, no? Ang importante, ngayon nyo lang na-encounter yan. Huwag lang sa mismong boards, no? Ayan. So, number 3, a pole is supported by 3 tension wires, resist an upward force. Ano yan? Sinusulat mo isa-isa sa scratch? Paano sa scratch niya? Yung, ano ba, itong solution? Ano yung, ito. Hindi. Actually, nung pag ako na nagsosolve, nakadirect ito sa calc eh. Kasi nga, medyo, ano na, pag nasanay ka na kasi, pero ikaw, kung talagang hindi ka pa sanay, sa papel na muna, ano, scratch. Or dun sa mismong test paper ng, ano, sa test paper mo sa boards, pwede mong sulatan yun, walang problema. Sulatan mo sa likod, walang pinagbabawal dun na sulatan, no. Pwede mong gawin yun. Pero pag nasanay ka na kasi, ano, guys, ako naka-set up na agad ako sa mode 5 to eh. Then dito na ako nagsisolve. Dito ko susulat, dito ko sinusulat na ano. Naka-ready na lang tong ano, resultant ko sa tatlo. Yan. Yan na rin resultant. Paano flow niya? Um, actually, kailangan mo talaga isulat eh, sa papel. Kasi hindi mo alam yung resultant pa nung una eh, no? Kailangan mo muna mabuo tong tatlo bago mabuo yung resultant. Kaya kailangan, if ever, ano, isulat mo muna sa papel. Mas much better talaga yun. Yung magsulat ka muna sa papel, then saka mo isalpak dito sa calc yun, no? Mabilis lang naman eh, no? Actually, sasabi ko sa inyo, kaya medyo tumatagal lang kasi nagsasalita pa ako. Pero pag ikaw dyan, na dyan sa isang tabi lang, mabilis lang yan. Kung pag ganito yung ginagawa-gawa natin. Yan. So, ito na, last, ano na, isa pang ano. Ito naman daw, acting through the pole axis. So, meron ka daw dito upward force, is 37 kilonewton. Then, ganun ulit, no? Ulat natin ulit, si A, si B, si C, pati si D, no? Ganun lang lagi guys, yan lang oh, 'di ba? Feel ko talaga mas easy talaga. Tingin niyo guys, mas easy ba siya? Ng mga nakakalam ng vectors diyan. May nakakalam ba dito ng vectors? Mas easy po. Yung alin ba? Yung vectors. Alin ba mas easy? Pero alam mo niyo yung ano, pa-vectors kasi pag talagang hindi ko na alam, ano eh. I mean, talagang binibitawan ko eh. Kunyari, kahit alam ko pa yun. Yun nga lang din, hindi ko siya na-practice yung vectors, no? Pa-vector. Kaya hindi ko rin matuturo if ever. Yan. Pero yun, no, may ano naman yun, oh. May testimony ka naman yan. Mas easy daw po to. Mas easy daw tong ano. Kasi, ang daming pinipindot-pindot pa sa vector eh. Mode 8, tapos meron pang ano, hindi ko lang ano eh. Hindi ko natanda. Kasi alam ko, ganun talaga ako eh. Pag ano na, binitawan ko na yung method na yun, hindi ko na alam. I mean, hindi ko na siya inaral talaga. Like, kahit sa ano pa lang, sa TOS. Yung sabi nga nila, yung conjugate, superposition, area movement. Kaya talagang hinawakan ko lang doon, superposition. Hindi ko na tinignan yung ibang method. Like, yung conjugate, yung three area, ano? Three, ano? Kalimutan ko tuloy, di ba? Hindi ko rin alam tawag. Meron pa yung, ano, Titanic method, yung mga ganun. Hindi ko na tinignan. Once na hindi ko na talaga inaral, hindi ko na siya, ano, hindi ko na siya tinitignan pa. So, kasi nakaka-overwhelm din, if ever eh.
Then ito, ulitin natin to, no? Anong ano nito? Wala na naman siya, ano? Ito, nabura pa to. Ito, B and B. X, Z, sulat pa rin na. Huwag ko na lalagay yung ano, no, color. Kaya kanina kinukunayan ko kasi medyo ano pa, no, bago pa lang. Ngayon, tingnan natin, no, kahit wala ng color coding, no. Oh, anong ano nito? Kay AB. AB, kay AC, at kay AD. Ayan. So, kay AB, ano to guys? So, AB, no? So, AB, ito. Hindi, i-assume natin ulit to na potential, no? Potential muna lahat. Tension. 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 Ba't yung iba? Try nyo rin yung iba, no? Yung iba dyan, try nyo rin, no? Para ano? Practice kayo. Tension nyo lang. Then, tension. Tension, okay? O, AC niya daw is AC. Ito na muna. Ino na AC. Una naman natin AB, no? Para alphabetical order. AB, ano? Kay AB muna tayo. Dito kay AB, ha? Ang AB mo? Kay X is 1.5. Ito, 1.5. Bakit ganun? May 2 ka, may 1.5. Hindi pa siya equal. O, wag ano, sige, sundan nyo lang yung letter, ah. Sundan nyo to. So, di pala dapat pantay ito, no? Mga nakaganyan pa yan. Ganyan. Ganyan pa yan. So, sundan nyo yung kung anong nakaano sa ano, no? Naka-indicate. AAB 2. Tama naman, no? 2. Ito, 2, no? 2. Then, ano yung ano niya? Ang distance niya is from KY naman, ganyan, 6. 6 to pati kay yung sa Z niya, ano? 3, no? Yan lang naman yun, no? 3. Ano na to? 2 is positive, then 6 negative, then yung Z mo is negative. Tama. Ayun, AB. Sulat natin kayo muna kay AB. 2, kay Y mo is negative 6, then negative 3. Sunod naman tayo titingin kay AC. Kay AC naman, atong X niya. Yung X is 1.5. Then, itong Y mo is 6, no? Ba't kasi kulay ano? Sige, wait lang. Then, itong ano mo, Z mo is, papunta dito, positive 3, no? Pwede natin, no? Kay X is positive 1.5. Then, kay Y mo is negative 6. Pababa kasi. Then, kay Z mo is, ano? Positive 3. Okay? Okay, positive 3. 1.5, negative 6. 1.5, negative 6, then 3. Okay. Then lastly, negative 3. Positive, no? Positive 3. Lastly, kay AD naman. So, kay AD mo naman. Buray na ulit natin ito. No? AD, kay X mo. Ito, no? Ilan yan? Negative 3.5. Y mo is, pababa yun. Negative 6. Then kay Z, hindi siya umurong, no? Hindi siya umurong dito o dito. Therefore, 0. Okay? Ulit ulit natin. Negative 3.5. Then, negative 6. Then, 0. Okay? Then, kunin ulit natin yung resultant nilang lahat. Resultant ni AB, resultant ni AC, pati resultant ni AD. Ulit to. Resultant ni AB
resultant ni AC, resultant ni AD. Okay, bago natin ilagay yung resultant, anong constant niya dito? Ang constant niya dito itong 370. Pero since pataas, positive. Then ililipat mo sa kabila, mangyari negative na ano. So, instead na gawin nating W ulit to, instead na gawing W, wag mo nang gawing W, no? Or wag mo nang gawing negative 1. Kasi since ang hinahanap naman dito, lahat pare-parehas lang naman na member, iisa lang ang hinahanap nila, isulat mo na yung mismong ano dyan, no? Value. Ano yung value dyan? 370. Negative 370. Ulitin ko guys, kaya lang naman natin ginawang negative 1 to kasi dito sa unang tanong, ang given niya yung legs. Then ang pangalawa at pangatlong tanong niya naman, ang given niya W. O kaya pa iba-iba yung hinahanap, no. Dito naman, isa lang yung hinahanap, no. Yung members, no. Kaya pwede mo nang irekta dito na isulat, no. Pero pwede mo naman siyang gawing negative 1, then sabay mo isalpak yung ano. Walang problema yun, no. So tama ba yung ano na yan? Itong 6.874, then 7, then 6.946. Pares ba? About yung iba? Okay naman? Confirm guys, no? Bago natin isalpak. Same naman? Same? Same. Ayan. So, sulat ko dito. 6.874. Ah, wait lang. Ano ba yung AB dito? Anong AB dyan, guys? Pares nga, no? Pero, saan mo na yung AB dyan? Baka kasi mga pagbaliktad ko eh. Sino si 7 dyan? Or sino si 6.874? Itong AB? AB7? About yung iba? 7 ba yung AB? Sige, try natin. 2 squared, negative 6 squared, ay, plus 6 squared plus 3 squared. Okay. Tama. 7. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Then, 6.87. 6.87. 6. Then, 6.95. 6.95. Yan, tama naman. 6.95. Then, ito, 0 ko na, ano. Wala naman silang, ano. Unless, meron diyang, ano, force na along kay X or along kay Z, no? Ayun, no. Sulat mo na dito yung, ano. So, dito, wala ka nang, di mo na makita si W dyan, ah. Kasi nga, direkta mo na dito yung W mo na ang kung anong value, ano. Which is 370. So, yung makukuha mo na dito, yung mismong sagot na, ano. AB, ni AC, pati ni AD. If marami pinapahanap, ano po ilalagay? Since upward, 1 or negative 1. So, ilalagay mo dito negative, no? Kasi parang ang nangyari dyan, sabi ko nga, nag-summation force vertical ka lang, no? Then yung nag-summation force vertical ka equals to 0. 0 is equals to, kung upward yan, positive, sabihin na muna natin positive 370 yan, no? Plus, yung ano, upward ni AB, upward ni AC, upward ni AD. Di ba? Then, ang nangyayari kasi dyan, di ba dito may imaginary equals dyan? Nililipat kasi natin to si 370. Kaya nagiging negative 370, no? Hindi ko siya ina-assume literally, pero nililipat ko kasi siya after kung isolve siya ng ganito. Hindi na kasi natin nakikita na. Nakikita natin to nung statics. Di ba? Parang statics tayo. Or kung napanood yun ng statics 1.1, kaya sabi ko sa inyo, nire-recommend ko sa inyo panoorin yun. Kasi medyo talaga may pagka-connect talaga sila sa ano yun. Statics lang naman, no? Kaya nyo nakita to ng negative, nilipat ko nga siya sa kabila, no? Since positive siya, then lipat, kaya naging negative, no? Yan, yun lang naman yung naging ano niya, rason kung ba't negative. Di ko literally inassume na negative yan or positive. Dahil lang naman yung nag-summation force vertical ako, no?
Ayan. Tuloy tayo. Anong ano mo? Anong sagot niyo dito? A, B, AC, pati AB. Ang labas, guys. Sagot, sagot, sagot. Wala. Sayaw na lang. Ayun yata eh. Ay, di, joke lang. Baka di nyo lang nakita ito, no? Mode 5, 2. 2 divide mo sa 7. 1.5 divide mo sa 6.7. Negative 3.95. Ano pa? 0. Then, negative 6. Divide mo sa 7. Negative 6. Divide mo sa 6.87. Negative 6. Divide mo sa 6.95. Then, negative 370. Then, negative 3 mo sa 7. Then, 3. Divide mo sa 6.87. Then, 0 na to, no? 0, 0. Lalabas is 143.89. 1. O anong unang ano mo dyan na kay A, yun yung unang lalabas doon na kay AB. 143.89. Next. 141.22. Then lastly is 142.86. Okay, AB mo is 143.89, tama. AC 141.22. Ayan, medyo malaki lang siguro yung difference since naka 2 decimal places tayo. So, pares lang naman yun. 142. Doon pala. Ay, ano ba? AD. Bakit AC? 141. Tama naman, no? Then, lastly is 142.78. Ayan, medyo malaki lang difference pero baka kasi naka 2 decimal places tayo, no? Pero yun pa rin naman lumabas, no? Halos pares naman. Okay, then yan, wala na tayong W dyan, ah. Ba't wala na yung W dyan? Di ba nung kanina, puro tayo may W. Kasi nga, nirekta na natin yung W mo dito. Hindi mo na nilagay is 1, no? Nagets naman? Nagets ba, guys? Guys. Gets. Ayun, no? Ba't yung iba? Okay naman? Okay, last problem na tayo. Okay naman, okay naman. How about yung iba? Sige. Gets po. Ayan. Sige. Last number. Ito, paano i-solve to, guys? Tingin nyo. Kaya bigyan nyo lang ako ng isang word. Tingin nyo, guys. Paano i-solve to? Isang word na masasabi nyo pag sinolve nyo to. Wala pa, guys. Yan. Actually, kaya ako to sinama dito. Kasi yung isa kong ka-dormmate, kapag kamalan na ka-member niya tong mga to, mga cable. Pero sa totoo lang, hindi talaga belong sa mga yan. Sa apat na yan. Kasi, anong mangyari guys? Yung una kasing mapapansin nyo, yung force niya, is itong P, is along kx na, no?
Kung intindi ulit natin yung XYZ, along X na yung P, hindi na nakatayo lang, no? Kung nakatayo yan, siguro, ayan, belong pa rin siya dito sa mga to, no? Pero ngayon, hindi na siya nakapatayo yung force, kaya hindi na belong siya dito. Sa mga yan, no? So, tingin nyo guys, lahat ba tong apat na to magkikarry ng loads pa din? Parang ganito. Parang sa mga ganito guys. Tingin nyo lang naman. Tingin nyo kasi kanina puro tatlo, no? Ngayon, itong apat na to. Silang apat ba magkikarry ng loads? Hindi na yung B. About yung iba. Hindi na yung B. No. So, sino magkikarry dyan if ever? Kung hindi na yung B. Silang ano, si D, si E, pati si C. About yung iba? Kung hindi silang ano, si D. Ayan, si D, no? Yan, actually, kahit pag tinignan mo lang yung figure, dapat maintindihan mo na si D lang yung magkikarry, no? Bakit? Kasi, Steel Wars to mga to, no? Pag sinabi mong Steel Wars, or kahit ano naman, rope, ano pa ba, tali. Any kind ng tali, hindi siya nagre-resist ng compression, no? Diba? Kailan lang ba siya nagre-resist ng compression? Kapag siguro, rigid na to, no? Kunwari, mga kahoy, ano pa ba? Concrete, ganyan. Pero pag, ano, tali, cable, wires, ganyan, hindi yan nagre-resist ng tension. Therefore, hindi magre-resist tong tatlong to. No? Kasi isipin mo guys, alisin mo tong CD. Kunyari, inalis ko muna tong CD. Then meron kang P dyan. Anong mangyari dito sa tatlong to? Ikikerry niya ba yan? Di ba hindi na? Hindi niya ikikerry, hindi kayang i-carry na itong tatlo, itong P na yan. Pag hinilang mo yan, itong ano na to, itong pole na to, at wala tong si DA, tumba yan, no? Tumba. Di ba? Imagine naman, matutumba. Di ba? Kaya, itong tatlo na to, hindi nakasali yan. Okay. Hindi nakasali ang tatlo. Ang nangyari na lang dyan, parang, ano itsura niya? Ganito, no? Ano ba yan? Wait lang, ayusin ko lang, ah. Parang ganito itsura niya, no? Ganda ng pagkakaano ko. Kaso hindi umano eh. Oy, talaga. Ayan. Stabilizer lang ulit ito para ma-maintain, no? Para ma-maintain na perpendicular. Maintain na perpendicular. Parang hindi naman siya, actually wala na siyang ano eh. Wala na talaga silang silbi literally. Itong si E, si B, pati si C. Unless yung force mo is kunyari, gawin natin talagang stabilizer kasi kunyari nandito na yung P mo, ito naman si E yung gagalaw dyan. If nandito naman si C yung gagalaw dyan. If nandito naman si B, di ba? Sabihin natin iba, gawin natin naka-diagonal. Pag nandito yan, sino magkikerry niyan? Siyempre si D pati si E. Di ba? Nagets naman, no? Pero ngayon, sa scenario lang naman na to, ang force mo lang is pa ganito. Therefore, si D lang, no? Yan. Oo, parang ganun, no? Sayang lang sa materials, eh. Little, ano naman, no? Theoretical lang naman to yun, eh. Pero syempre sa actual, naisip mo na ba ganyan lang? Di ba meron pa tayong tinatawag na wind load, di ba? Earthquake load. So, hindi lang talaga yung force na ito dapat yung pinagpupukusan natin. Kaya, theoretically lang to. Pero sa actual, isipin mo pa yung ibang nangyayari. Katulad yung hangin. Tingnan mo yung hangin, walang hangin papunta dito, di ba? Merong hangin papunta diyan, papunta diyan, papunta diyan. Kaya kailangan talaga ganito talaga yung figure. Pero kung ano, marami namang pera di pera. Uy. Pati ganyan na. Ayan, sige. Ito, di ba? Kaya naiintindihan naman guys, no? Kaya pag theoretically, ito lang inintindi natin, no? Pero pag actual,
dapat lahat ng ano niyan, lahat ng araw niyan inintindi natin na. Okay? Sige. I hope na gets yun na. So, ito lang inintindi natin ngayon, ito lang i-solve natin, no. Kung ganoon, ganyan, drawing ulit natin. Drawing ko lang ulit ng nakahiga naman, no. Para mas maintindihan nyo. Ito yung rope. Siguro yung rope, gawin ko na lang ano, ganito. Yan, ito yung rope mo. Then, ito yung P. Dami naman pera, no? Then, paano natin yan gagawin? Ito, meron kang support dito, no? Sabihin natin tong hinge na lang. Ito rin, meron kang support dito. Huwag ko na ilagay yung support dyan. Anong gagawin nyo dito, guys? Meron ka ditong ano, loads na yan. Anong letter to F? Anong gagawin nyo, guys, para makuha nyo yung number 1 pala? Di ko pala nasasahod. If P is equals to 2 kilonewton, 2 kilonewton daw yan, What is the tensile stress in wire AD? Ano daw yung, ano na ito? Tensile stress. Para makuha mo yung tensile stress, syempre, kunin mo muna yung force, no? Anong gagawin natin? Moment muna, no? Moment, guys. Yan, moment tayo dito sa F. Moment at F, clockwise, positive. Equals to 0. No? So, kung ganun, kailangan natin gawin kunin yung ano na ito. Wait lang, ano ba to? Ang letter to? AD, DA. DA, no? Kailangan natin kunin yung X component ni DA, no? FXDA na lang, no? Dito naman, kay DY, wag na, no? Ay, DY pala to. Y. Patayo, Y. Y component. Nandito yung X component, no? Pero hindi na kailangan, no? Kasi, ano na siya, no? Nasa, line of action yung Y, ay yung X. Diba, dito ka nag-moment. Kaya itong Y na lang kunin natin, no? Ibig sabihin, para makuha mo yan, ito. Kunin mo yung angle nito. Okay? Yung ganon, FYDA, haba no? FYDA. And then yung moment arm niya, ito no? Moment arm niya. Ano yung moment arm niya? Kung dito, kung naintindihan nyo, ito yun no? Yung moment arm niya. Which is 12. No? Ay, wait lang. Sulat ko na dito yung ano no? Gawin ko na lang ano? Yung angle niya na no? Gawin natin DA sin no? Sin theta. Tama ba? Marunong na no? Marunong na mag-sin cosine no? Sin theta. Then yung moment arm niya, ilan? 12 no? Then kung papaikutin natin siya dito, counterclockwise. Therefore, negative pala no? 0, negative dA. Sunod naman si P plus P, which is 2 kilonewton. Naka-ano ba yung ano? Naka-MPa. Gawin nating Newton, no? Para naka-MPa. Mamaya, 2,000. Then, moment arm mo is 12 plus 8. Kaya, naka-MPa. MM yung MPa, di ba? Sulat natin dito. MPa. MPa Newton per mm squared. Okay? Kung ganun, ang distance mo dyan is itong 12 plus 8, 20. 20, gawin nating mm, 20,000. Okay, so dalawang unknown natin, no? Ano yung unknown natin dito? Yung dA at yung sin theta. So, kunin natin yung angle, no? So, paano natin kunin yung angle niyan? Gawin natin itong triangle na to. Itong triangle na to, no? Ito. Yan, yung triangle na yan. Para makuha mo yung angle, no? So, meron kang angle theta dyan. So, paano ba? Meron ka ditong 12. Then, meron ka ditong height. 12 din, no? Therefore, kung 12 yan at 12,
Ilan tong theta mo? 45, no? Equal sila ng side, pero kahit gawin mo naman yan, no? Gawin natin. Punta ka sa, ano, tangent theta, ade arctan. Arctan, sige, sulat natin dito, TOA, 12/12. So, yung theta mo dyan is magiging 45 degrees, no? Kahit usulat mo ba dito, 12/12, no? Ganun lagi guys, sa pag equal si adjacent pati si opposite. Ito yung opposite ng angle, no? Yung 12. Then yung adjacent niya ito. 45 yan, matic, no? Palitan natin tong theta, gawin nating 45. So, makukuha mo na si DA, no? Okay lang si DA, guys. Ilan? 0. So, negative x sin 45 times 12. Then, plus 2,000 times 80,000. If solved. Laki ah. Legit ba yan? Hindi, naka 12 kasi ito eh. 12,000 to eh. Kasi gawin natin lahat naka mm, no? Naka meters pa lang eh. Gawin natin 12,000. Yan, shift solve natin. 4714.0. But 405. Ako ba yung mali? Wait lang. Tama ba guys? Sabat yung iba? Okay naman? Ay ano bang low ba sa inyo sa iba? 1,000 times 20,000. Ano low ba sa iba guys? 12 plus 20. 2,000 times 20. Tama naman no? So check mo na lang niyo no? Tingnan natin kung sinong ano. Ano to? Naka-Newton na to no? Sabat yung iba? Okay naman? I mean, pares ba? Ayan no? 05. 05 ba? 04. 05 na ano? 05. Yan. Then, ang hinarap dito, tensile stress, hindi yung force, no? Force kasi ito eh, no? Newton from the word itself. From the unit itself, force. No, Newton. Therefore, ang hinarap is stress. Ano ba yung stress? Force over area. So, meron ka ng force, which is 4714.05 over area. Anong area mo daw dyan? Meron ka ditong diameter ng steel wire, which is 6.5, no? So, gawin mo lang pi over 4. 6.5 square. Area lang ng circle yan guys ha. Hindi yan kinakabisado basta-basta. Area lang ng circle no. Baka bigla yung tandaan niya nang wala sa oras no. Tipin nyo lang na area ng circle yan. 6.5 squared. So, yan. 142.06 MPa. Okay? Nagets ba? Nagets? Siyempre, nagets yan. Una pa lang yan eh. I mean, yan pala yung pinakamadali natin makukuha dyan. Tulad naman, elongation. Elongation. Anong formula ng elongation guys? Sige nga. Para ma-recap kayo, ma-recap. Elongation. Yan, PL over A. Tama naman niya. Huwag masyadong magdadoubt sa sarili, no? Dapat confident ka kahit mali, no? PL over A. Dapat, no? Sa uli, lahat ng isasagot mo naman, paninindigan mo rin naman. Pag mali, edi mali na, no? So, dapat confident ka lagi niya. Yan, PL over A. Okay? Pli. Yung pli yung ano nila dyan, no? Yung mnemonics na iba dyan, no?
var AD. O kung ganon, ang gagamitin mo diyang P, yung 2 ba? Yung 2? Di ba? Hindi, no? O, yan ang gamitin nyo, no? Gamitin nyo yung nakuha nyo dito, no? Yung 471405. 4714.05. Wait lang. Mukhang di kakasya dyan eh. Lagyan natin sa baba para kasya. Deflection equals to PL over AE. P mo is 4714.05. Then yung length mo, ano ba length niyan? Ano length niyan? Hindi pa natin nakuha yung length, no? 12 squared plus 12 squared. Ano niyan is 16.97, no? Meters. 16.97. Therefore, naka-meters yan, no? Gawin nating mm times 1 lang sa 1,000, no? So, lalabas is 16,970.56. Then, area mo naman is, yan, pi over 4, 65.2. Then, yung E mo, ilan yung E mo? 200 GPA. Gawin pa nating MPA yan. Magiging 200 times 1 sa 1,000, no? O, actually, ano nga pansin nyo? Kahit dapat di na natin sinolve yung AE, no? Ba't kahit di natin isolve yan? Yan, no? Ito na yun, no? Diba? Pero pinakita ko pa rin, no? Para, ayan. Yun, no? Kita nyo naman, no? 471405 over pi over 4, 6.5 squared, no? Yan. Part siya ng, ano, no? Stress, no? Then, lalabas is 12.5, no? 12.05 mm. Ayan. So, lastly, ano? If the elongation of wire AD is 22 mm, how much will the point G, so point G dito, yung G daw dito, the tip of the pole move horizontally. O, ito yung pinaka ano dito eh. Pinaka challenging dito sa problem na to. Itong actually, itong number 3. Ayan. So, ano mangyayari dito? Bawa, ito yung ano mo, pole mo ulit. Yan, tama yung deflection nito, no? Itong pole, no? Ano daw tong deflection mo dito? Ano daw deflection mo dito, no? Deflection mo dyan. No, parang ganon. Negas naman, no? So, tingnan natin paano natin isosolve yan. So, ito yung ano mo, no? Ito yung tali mo. Then, ano mangyari dyan? Siyempre, pag hinila mo tong pole na to, ano mangyari dito sa, ano na to? Sa, ano ba dyan? Steel wire. Mag-elongate din yan, no? Which is, ito na nga yung elongate yan, eh, no? Ay, di pala yun yung gagamitin natin. Hindi pala tong 12.05, no? Nagbigay siya dito ng ano, elongation ng, ano, wire AD. Pero if ever na hindi binigay itong 22, so gamitin mo no yung 12.05. Pero since nagbigay siya, nag-elongate siya ng 12.02. So, isipin mo muna guys, hindi siya nakaduktong, no? Isipin mo tong wire na to, pati tong pole na to, hindi magkaduktong. Ano mangyayari dito? Nag-elongate ng 12.02. Tama ba? Hindi, 22 pala. Ba't 12? Saan ko nakuha yun? Nag-elongate to ng 22. Wait lang, masyadong ano eh. Masyadong ano siya. Gawin natin medyo nakapatayo. Yan. Gawin ko na lang to. Then, nag-elongate to ng 22. Elongation niyan is 22. Nagets pa ba? Nagets? Wala pa naman, no? Ganyan siya, no? Nag-elongate siya. 22. Then, syempre, dahil nag-elongate yan, ano mangyayari dito sa, ano mo? Sa member mo? Magbababa, no? Dito siya pupunta. Di ba nga yung arrow mo dito pa ganito? So, nangyari ito, bababa to, no? Itong, ano mo, parang, for some point,
bababa siya ng ganyan. So, paano natin malalaman kung saan siya bababa niyan, no? So, para makuha mo kung saan bumaba to is, iswing mo lang to, no? Itong na-elongate mo na to, iswing mo lang siya. Diba, pag swing natin yan, saan mo iswing yan? Diba, parang ganyan siya. So, within that point, makakapag-swing ka ng ganyan, no? Pag ginawa mo yung rope na yan, hindi siya nakatuktong dyan, ha? Swing ko siya hanggang dyan, no? Kasi pabilog yan, no? Makabuka ng circle dyan. Kasi, ito lang yung point, no? Hawakan mo yan, then hawakan mo yung dulo sa dulo. Then, i-ganyan-ganyan mo, di ba? Para makapagsulat ka ng ganyan. Kung lalagyan mo na ng lapis. Then, ito naman, itong member na to, ang pagka, ang pagka deflect niyan is pa ganyan, no? Diba? Pag swinging mo, pwede mo siyang umangat dyan. Pero, syempre, pag di-deflect niya siya, nandito yung arrow mo, no? So, magde-deflect yan. Huwag ko nagpakita itong kabila, no? Ito lang, no? So, magde-deflect yan dito, no? So, ibig sabihin, dito pa rin sila mag-meet, no? Itong point na to. Ayan. Diyan sila mag-meet sa point na yan. Therefore, ano to? 90 yan, no? So, since sobrang liit lang naman ng pagka-curve niyan, since gagawin na lang natin siyang straight line, no? Gawin natin siyang pa straight line. O, naintindihan naman yan, na? Naintindihan naman to, guys. Sasabihin nyo kung hindi nyo naintindihan, no? Gawin natin siyang straight line, no? Yan, no? Okay? Then, ano ba hinahanap natin? Itong sa point G, no? Ang hinahanap pa natin dyan, yung point G. Itong deflection nito, no? Wait lang. Ayusin ko muna yung drawing, no? So, since dyan sila nag-meet, ito yung nag-meet sila, no? So, parang mangyari dyan, ganito, no? Makikita nyo na. Ito. Wait lang. Ito. Sabay, no? So, yan. Pangit. Ulitin natin. Eh, ba't nandyan? Dapat nandito pa rin, no? Ano ba yan? Galit, eh, no? Hirap naman drawingin to. Tingnan mo, naging oblong naman ngayon. Copy, sir. Rotate. O nga, no? Sorry. Yan. Kasi engineer. Yan, ano to? Top 1 to. Hoy. Pala nga. Naisip yun, ah. Pero sobrang laki naman ng deflection nito. Pero assume nyo na lang na ganyan, no? Ayan. So, ganyan yung mangyari, no? Pero yung hinahanap mo kasing deflection dyan, parang ganyan yung nangyari, no? Sobrang kasi ako sa ano, eh. Yan, ito yung rope mo na ngayon, no? Yan yung bago mong rope, no? Parang ganyan. Diba yan? Di kasi sumasabay yung ano ko, eh. Ano talaga? Iinis talaga ako na ito. Yan, parang ganyan, no? Nung una, nandito siya. Since nag-deflect siya, ganyan yung nangyari sa kanya, no? Nagets naman, guys. Nagets. Pero alisin ko na tong rope, no? Kasi hindi naman natin kailangan yan, eh. Pero kung kailangan nyo imagine, ganun lang yung nangyari sa kanya, no? Diba kasi nga swing ko yan, then kinabit ko na siya dito, no? Then, ano bang hinahanap deflection? Hindi dito, ha? Hindi dito banda. Anong hinahanap dyan? Dito banda, oh. Yan, itong deflection na to. Okay? Kung ganon, meron ka ng deflection dito, nitong wire na to, another deflection yan ay 22. Okay, kung may 22 ka na dyan, then, ano yung angle nito? Diba? 45 yan. Kanina, kinumpit natin yan. 45 yan. Kung 45 yan, 45 din to, no? 45 yan. 45 din to, no? Kasi 90 yan, no? Medyo, ano na, no? Gamay na yung mga angle-angle. 45 yan. 45 yan. 45 din to sa kabila. 90 to isang buo. 90 yan, no? Perpendicular. 45 din yan, no? Okay? Kung ganon, paano natin kunin itong deflection na to? Itong deflection na to. Gawin mo lang is ano to? Adjacent, tapos ito,
hypotenuse to, no? Kasi ito yung 90, no? Hypotenuse to. Medyo maalam na sa angle, guys, ha? Cosine, no? Cosine 45. Sabihin nyo, guys, kung ano, ha? Nalilito, ha? Kasi ito yung 90, oh. Ito hypotenuse yan, no? So, adjacent mo dyan is 22. Hypotenuse mo, yan yung hinahanap mo, no? Kailan yan, guys? 22 cosine 45. Yan, 31.11. Yan. Itong ano na yan, yan yung 31.11. Pero ang hinahanap pa natin yung itong ano na to, no? Itong deflection na to. Paano natin hinahanap yung deflection na yan? Similar triangles lang, no? Similar triangle, tama. Ano yung galing? Future to engineer. Yan, similar triangle, maliit na triangle, then malaking triangle. Okay, simulan natin sa maliit na triangle. Ang gawin natin is ito, ano bang length nito? Isa-isa. Na-imagine naman, no? Ito yung 12. Then, ito yung 8, no? Eh, dito lang galing yan, ha? Okay, yan, no? 12. Then, yan yung 8, no? Kung ganun, meron ka ng similar triangle. Meron ka daw ditong 12 over 31.11. Then, meron ka namang isang buong triangle mo, which is 20. Ito yung hinahanap mo, no? So, sagot dyan, 31.11, then 12, equals to 51.85 or 51.9. Yan, nagets ba to, guys? Nagets? Ang last number? Nagets? Ganun lang, guys, ha? Swing ko lang yun, oh. I hope na to. Na-imagine nyo to, yung pag swing ko nung ano. Swing ko yan, then swing ko rin tong member ko. Lumabas yan, no? Okay naman, okay. Di mo mapapaba to para mukhang makatotohanan. Ayun, no? Hindi naman pwedeng umaba rin talaga ng sobra, no? Para medyo ano lang, na-imagine nyo. Kala ko ganito ng double integration. Hindi na near. Wala naman, walang integration. Ano lang. Try ko lang tayo, no? Okay, about yung iba, may question ba? May question? Questions ba? Paano to, ano? Pinalito ba dito? Wala. Tik na maalay. Hindi, di ba? Makita mo naman, ano lang. Pinag-swing ko lang yung dalawa, yung rope pati itong member, nakuha mo na yung point. Tik na maalay, no? Wag yan. Itong mga ano pa to, eh. Doable pa itong mga to dapat, no? Okay naman, guys? May question ba? Bago natin i-end. Ano? Kung wala na, guys. Thank you, guys, sa pakikinig. I hope marami kayo natutunan dito, no? O nabatak yun na tong, ano, no? Moment dito, no? Ay, moment tuloy. Statics, no? Statics lang, no? Kung napansin nyo. Okay, huwag kayong mapapalin lang dyan, ha? So, then dito, hindi lahat na magkakamuka, eh, magkakapares ng solution, no? Kasi yung kasama ko, hindi naman sa ano, natawa kasi ako nung nag-review kami ng kadorm ko. Ginagamit niya, ito. Ginagamitan niya na ito. Yan. So, mag-ingat lang, guys, ha? Hindi lahat na magkakamukhang problem, eh, yun yung solution, no? Thank you ulit, guys. Good luck sa review, then grind well, no? So, yung solution na lang na ito, send ko na lang ulit na. Thank you.